Kapag ito raw ang nakahain, tsak mapaparami ka ng kanin. Ang isda kasing ito, hindi masyadong matinik. Napaka malaman. Pwedeng iprito. Isaing o ginataan. Sino bang makatatanggi sa isdang tulingan? Pero sa nakalipas na mga araw, sunod-sunod ang mga balita ng mga naospital matapos daw silang kumain ng tulingan. Parang luluwa yung mata ko, sobrang init ng pakiramdam ko. Bigla na lang may bumara sa dibdib. Una sa hita, tapos sa kamay, nag-red-red na. May dapat nga ba tayong katakutan sa isdang tulingan? Tulingan ba talaga ang may kasalanan? Isa sa mga nadali matapos kumain ito, ang tiga-Pasig na si Maribeth. Para may panghapunan, ipinaluto raw ni Maribeth ang tulingan na bigay sa kanya ng isang kaibigan. Isang linggo na siya sa loob ng ref. Tiningnan ko yung tulingan, baka merong amag na. Wala naman, hindi ko na siya hinugasan. Ano yun sinaing na tulingan. Ang prinitong tulingan, pinagsaluhan ni na Maribeth at Maricel. Kanya yung part ng head, sa akin yung part ng buntot. Pero makalipas ang 15 minuto, nangate ang katawan ni Maribeth. Dito sa hita, tapos sa kamay, nag-red-red na. Hanggang namaga na rin ang kanyang mukha. Sabi ko sa kasama ko, Sel, tulingan to. Nandali ako, kinabahan na ako. Naghilamos ako, hindi siya naibsan. Ganun pa rin, makati pa rin, mainit, dumadami lalo. Dahil nahirapan na siyang huminga, isinugod na sa ospital. Para akong na-choke. Sa Facebook post naman ni Raymar, tulingan din ang itinuturo niyang dahilan bakit siya naratay sa pagamutan. Nitong June 2 raw, nung iniluto ni Raymar ang naiwang tulingan sa kanilang ref. Kaya nalakihan talaga yung isda Dapat minsan sa isang linggo may tulingan sa ref namin. Medyo matagal na rin siya nakaimbak sa freezer. Siguro 1 week na. Kampante siya na pwede pa itong kainin. Lalo't may kabilin-bilin ng preparasyon naman daw sa isda na kanyang sinunod. May kasabihan na maaaring malason yung taong kakain kapag hindi natanggal yung buntot ng tulingan. Ang gumagawa nun yung pinagbilihan namin ng isda. Iprinito niya ang tulingan. Kinain ko na siya kasama kamatis, bagoong. Nung kinain ko na yung tulingan, medyo may katina. Di ko naisip kung saan galing. Tama naman pagkaprito. After 15 minutes, doon na nagsimula yung sintoma. Parang luluwa yung mata ko, sobrang init ng pakiramdam ko. Tapos bigla na lang may bumara sa dibdib ko. After ilang minutes, sinahabol ko na rin yung hininga ko. Sa puntong ito, humingi na raw si Raymar ng saklolo. Doon siya nagulat kasi nga yung balat ko manas na, parang pulang-pula daw. Tapos yung mata ko sobrang pula din, wala nang puti. Hanggang umabot na sa punto na nandidilim na raw ang kanyang paningin. Parang ako naging colorblind. Wala akong makita talaga na kulay. Tapos yun, tumawag na siya ng re-responde para idalhin ako sa ospital. Nalaman ni Raymar na nagkaroon siya ng tinatawag na scombroid poisoning at ang lason nagmula sa kinain niyang tulingan. Baka po hindi po fresh yung isda nila, baka po luma, baka po ang nabili nila isda ay mapupula na at saka hindi po nila hinuhugasan ng maayos. Nangangamba, pero ginagawa naman po namin yung maganda na gawaing magtitinda para po magproseso ng aming pagluluto. Sana po wag naman nilang sirayin kasi may pipiktuhan po. Kami nang nagtitinda ng tulingan. Kadamay nila po ang natapalingis na nakakatanggap. Ang atiga rito po hindi. Pero paglilinaw ng mga doktor, hindi ito dahil sa pagkain ng buntot ng isda, kundi sa mataas na antas ng histamine. Kung hindi wasto ang pagkakaimbak ng isda pagkatapos itong hulihin. Sa madaling salita, kinain ng bilasa. Siguruhin natin na malinis namin ito agad, na matanggal natin yung mga bituka. And then hanggat maaari, lutuin na agad. Pwede naman po ito agad lulutuin, pwede natin ito ilagay sa freezer kaagad. No? So para po makanatibin natin fresh. At hindi lang daw ito nakukuha sa tulingan, pati na sa iba ring klase ng isda na may mataas na level ng histidine o klase ng amino acid gaya ng tuna at sardinas kapag hindi ito naimbak ng maayos o hindi wasto ang pagkakaluto.
Si Raymar, kinailangan daw turukan ng steroids. Pakalma daw ng allergic reaction. After ilang minutes, medyo umokay na yung paghinga ko, pero ini-ECG ako ng 3 beses kasi hindi pa rin nagno-normalize yung heartbeat. Samantala, si Maribeth, nahirap na ring huminga. Nalamang scombroid poisoning din pala ang naging sanhi ng pagpantal-pantal ng kanyang balat. Meron silang binigay sa akin, pampatanggal ng rashes. Kung sakaling tayo makaramdam ng sintomas ng scombroid poisoning, ang una nating gagawin ay ang pag-inom o pag-take ng antihistamines at pag-inom ng maraming tubig upang ma-prevent ang dehydration. Paalala ng eksperto, para makaiwas sa scombroid poisoning, dapat panatilihing nakapreserve ang isda matapos hulihin. So, paano malalaman ko sariwa? So, dapat syempre yung mata, malinaw sa hindi lubog. Walang mga nakalabas na bituka. Yung balat ng isda dapat makintab yan. At pag pinisil mo yan, dapat firm siya. No? Hindi lumulubog yung daliri natin. Ang maximum na po natin dito is around 48 hours or 2 days. No? Sa iba pong type of food, tumatagal siya hanggang 3 to 4 days. But again, the earlier that we consume it, the better po. Wala naman dapat ikatakot yung publiko no, sa pagkain ng mga isda. Kalaban lang naman natin dito. For example, kung talaga nabulok na siya, we have to do our effort para masiguro na yung ating mga pag-prepare ng pagkain sa bahay, natin nahayaan na mabulok. Pinaka natutunan ko sa nangyaring insidente sa akin is maging mas mapili, maging mas mitikuloso kapag namimili ka ng isda at huwag kang pakampante na kahit anong oras mo bibilihin yung isda, sariwa pa rin yan. Hindi lahat ng lason mapait. Minsan, ito'y mainit, malasa at nakahain pa sa ating mga mesa. Kaya sa bawat kakaining tulingan o ano pa mang isda, tanungin ang sarili, sariwa pa ba ito? At baka mamaya, lason na pala ang ating isinusubo. Kung may fast food, meron din syempreng slow food. Mga pagkaing hindi pwedeng daanin sa pabilisan ng paghahanda, pinaglalaanan ng oras at pagmamahal. Pinasarap pa ng panahon. Pagpatak ng 3:00 ng hapon, ito ang maririnig sa Barangay Buli sa Batu, Leyte. Ibig sabihin lang yan, luto na ang paborito nila ritong merienda. Gawa ito sa kamoting kahoy, manipis at pabilog ang hugis nito. Sinlaki ng plato at para mas sumarap, binubuhusan nila ito ng latik. Ang tawag nila rito, kab-kab sa latik. Isa sa mga gumagawa nito, si Angel. Ang kanyang kab-kab sa latik recipe, pamana pa raw sa kanya ng kanyang lola Gunigunda. Tungod sa among kapobre, magbuhat ko og kab-kab akong ibaligya sa mga tabo-tabo, aron na ay mahimo na akong pangwarta. Ang gamit ni Angel na kamoteng kahoy, galing sa tanim nila mismo sa bukid. Ito, saktong-sakto to, malaking puno. Marami tong laman. Ay, ang dami. Hinugasan niya ang mga ito sa sapa. Binalatan. At ginayad sa kung tawagin nila, banguran. Tapos ito yung medyo mahirap na step kasi kakad ka rin siya isa-isa. Sunod itong hinulma sa ginupit-gupit na dahon ng saging. Pa-flatten natin siya ng dahan-dahan. Hanggang sa mag-shape po siya na kasing laki ng plato. At saka isinalang sa kumukulong tubig. For 1 minute po ito. Tapos pag nagkulay paste na po siya, pwede na po natin siya tanggalin. Ang nahangong kabka pinatuyo ni Angel sa kanilang bubong. Kinabukasan, pwede na itong iprito. At ang nagpapasarap daw sa kanilang kabkab, ang latik na tinimplahan ng muscovado sugar. Unique iya lasa, gidagdagan siyang latik, lami gyud siya na combination. Crunchy pud siya. Ang paborito
paborito namang merienda ng mga tiga-Badok sa Ilocos Norte, pamana rin ng kanilang mga ninuno para itong minatamis na chichirya na gawa sa pinatuyong papaya. Pero ang gamit dito, hindi ang bunga, kundi ang mismong puno nito. At ang tawag nila rito, ingkalte. Isa na nga lang daw ang marunong magluto ng ingkalte gamit ang puno ng papaya. Ang magsasakang si Richard. 15 anyos lang daw siya nung natutong magluto nito. Yun ang gusto yung customer. Natutunan ko po, ma'am, sa mga magulang ko magluto ng ganon. Ang gamit daw ni Richard noon pa man, ang puno ng lalaking papaya o yung papayang hindi namumunga. Madali naman kumuha ng papaya, ma'am, pero yung mag-slice medyo mahirap. Kailangan may bilad para makuha yung texture. Ang nagpapatamis dito, katas ng tubo na kinolekta niya gamit ang dadapilan. Malaking tulong ito para makaluto. Pagkatapos, isinalang ito sa malaking kawa para gawing pulot o molasses. Kapag lumapot na, pwede nang ihalo ang pinatuyong puno ng papaya. Binibitin namin para hindi dumikit sa paglutuan. Kasi pag dumikit na uulog yung mga linuluto namin. Sarap naman, para yung kamuting kahoy na linuluto lang nila. Ang Ilocano bilang matipid, bilang masinop at mga taong ayaw nag-aaksaya ng kung anong meron sila, ginagawa nila ng paraan na kung saan ang lalaking papaya na hindi makapagbigay ng prutas ay pwede pa rin kainin. Dito naman sa kabundukan ng Banawe sa Ifugao, may isang tradisyon na patuloy na umaagos at ipinapasa-pasa sa mga henerasyon ang pagtagay nila ng isang klase ng alak tuwing may espesyal na okasyon. Gawa ito sa binurong bigas o fermented rice at ang tawag nila rito, baya. Meron siyang dalawang purpose. Isa, yung mas religyoso, mas ritualistic na purpose niya. Pero meron din siyang celebratory purpose na iniinom ng mga tao yon traditionally para mas maging kaiga-igaya yung mga selebrasyon nila. Sa bawat tahanan sa Ifugao, meron daw marunong gumawa ng baya. Pero ang baya na gawa ni Angker Umanggan, namumukod tangi. Bukod kasi sa espesyal na sangkap nito, isa rin daw siya sa mga pinakamatandang gumagawa pa nito ng mano-mano. Ang pinufu, isang klase ng yeast. Hain masaya kahla, ato ko na in masaya laklakay, kung paamaan siya, kinopo. Ang paggawa ng pinufu, dati nilang isinisikreto. Pero ngayon, handa na nilang ibahagi sa publiko. Matiniya ko, andiyan na pakuy hitin idi. Ang native na bigas o tinawon rice, binayo. Sunod itong binuhusan ng tubig. Opolon hanan ikayo sen pokahan nitip rice. Nilagyan ng ugat na kung tawagin ongwod. Para maamanhi umimasya na pumanglo kanan aonwod. At saka nila ito hinulma. Yakreton iti tasi tamjawon mapodya kita mon iho tana pumanglohan tinokpo an matena inji po ay inji po nan saja aja un hamoy an maribrepog si inji po ana. Si Ramon gumagawa ng sarili niyang rice wine o baya. Pero ang kanila, itinusta. Kaya ang tawag sa klase ng baya na ito ni Ramon ng mga tiga-Batag, lipog. Maaari pantay-pantay pakasalag. Kasi pag may sunog, medyo mapait-pait yung lasa ng rice wine natin. Pulo-pulo na, dahan-dahan na ilalagay itong roasted sticky rice.
Sa salita namin, we call this spirituum. Para sa yung mga underworld spirit, para hindi sila makialam dito. Para maganda ang pagkagawa. Dapat malamig na malamig bago ibudbud yung yeast. At para maiwasang masira ang lipog, nilagyan din nila ito ng ulod o wheat stalk at dahon ng saging. Lipat sa rice wine jar for fermentation proper. Pag nailagay na lahat at inakyat natin ito, pamahiin yan, walang magluto ng malansa dito kasi yung amoy niya para hindi makontaminate ito. Hindi po maano sa lalamunan, wala pong pait. Medyo matamis and smoky yung amoy niya. Etong lipog na to ay isang napaka-importante na artisanal na produkto, napakahalagang elemento ng ating katutubong kultura. Sa bawat ngasab ng kabkab, sa bawat sausaw ng ingkalte at sa bawat tagay ng baya, nakatatak ang kwento ng ating lahi. Hindi lang ang mga ito basta pagkain, kundi pamanang panlasa, alaala at kultura. Pamilya sa New Bataan sa Davao de Oro, inatake ng libo-libong mga bubuyog. Sa ganitong mga pagkakataon, paano ba makakaligtas? Mahigit 3 araw nang nananakit ang kanang tenga ni Eman. Kaya pinatignan na niya ito sa doktor. Pagpasok ng otoscope, nakita ang nakabara sa butas ng kanyang tenga. Doon natuod. Sorry. Dali lang po. Na parang may mga galamay. Mauro nung sa foreign body. Sinubukan itong sungkitin ng doktor. Pero si Eman, Dok, sakit ka Dok. napapangiwi na sa sakit hanggang sa may nahugot silang tila galamay ng insekto. Pero hindi ito simpleng kwento ng insektong nakapasok sa loob ng tenga. Kwento ito ng isang trahedya. Mahigit 10 araw na ang nakararaan nung si Eman at ang kanyang mag-ina nasuong sa panganib. Nanghihina na si Eman nung datnan ng mga rescuer sa masukal na gubat na sakop ng Davao de Oro sa Mindanao. Sa paanan niya, nakalupaypay ang wala ng malay niyang anak. Halos buong katawan nito, tad-tad ng kagat. Brad. Ay, doko, kol. Ay, doko. Ay, pugsa. Okay, kusog. Ha? Ay, Datos Health Center. Ang mag-ama kasi, pati na ang misis ni Emma na si Irene, pinutakte ng daan-daang mga nangangalit na bubuyog na kung tawagin sa kanila, putyukan. Hanggan lang nako is ang mga tingog sa buyog bang. Among payag is mura siya gilabay og balas bang hastang daghana. Sakit na may. Parang murag nahiwa ang mong kan ba? Unod ba na? Pagtatanim ng luya sa bundok ang ipinambubuhay ni Eman sa kanyang pamilya. Kasakasama niyang dalagitan niyang anak na si Nika na may espesyal na kondisyon. Mahadlok may namo ibilin ba kay mura siya special child siya, late memory lang. Nung araw na yon, sina Irene at Nika sumilong sa maliit nilang kubo. Maya-maya pa si Eman na abala sa taniman, bigla raw na bulabog ng kakaibang tunog. Daghan. Pero tinaga ng putyukan sa likod nako. Mahigit siguro 2,000 buok. Unsa may kuan nga ning singgit siya, si akong bana si Emmanuel. Singgit siya nga bantay mo. Para ilayo ang mga bubuyog sa kubo kung saan naroon ang kanyang mag-ina, tumakbo si Eman pababa ng bukid. Dito ko sa tikas area na ko nga naitanom nga mga parkata, nakatago jud ko pero napakan ko gamay lang. Pero
ang hindi inakala ni Eman, may mga putyukan na ring pumuntirya sa kanyang mag-ina. Ang nakuanan ako is nisinggit man ang bata nga ay agay ni ana siya dito. So daghan naman jud kay ang namaak sa ako. Kamang ko kay bakilid man. Kamang ko sa bidam. Puno na largo akong naong, akong ulo, putyukan. Pagka dool-dool na ako nila, nakita na ako ang anak o asawa nga. Napuno na po ang naong sa ako ang anak. Si Eman, kinarga ang anak niyang si Nika para ilayo ito sa mga putyukan. Ito, dagan din eh. Nakadagan may sobra 100 meters. Mao na to. Nahayang siya sa kong likod. Dito ka lang ha. Huwag ka aalis. Diyan ka lang. Para hindi papakin ang kagat ng putyukan, tinakpan ni Eman ang dahon ng katawan ng nanghihina na niyang anak. Nak, ayaw jug bangon na ka. Hintubag pa siya. Oo. At saka siya nagpahabol sa mga putyukan sa pag-asang layuan ng mga ito si Nika. Nakadagan siguro kong mga 30 meters. Dito ko ninrap na ko kay murag paminaw gyud ako. Di naman gyud nagsan ako makaya. Ningsinggit ko, ingon ko ang bata. Dito sa may itong pangpang, nahayang. As in nga, daghan jud sa itom-itom, nga naglagom ang bata. Pislita nang iya ka naman dire. Puso dire. Pamislit na ko ni siya nga side, kani ang diri nga side, paak na ko ni diri nga side si ang tiil. Nai-reaction ba nga, mosinggit ba siya, tingwa jud. Anak ron tiil ba, giguyod, murag patay na gid siya. Anak ko, Lord, ayaw in taon, Lord, baluoy ka, Lord. Makalipas ang 15 minuto, dumating ang saklolo. Tumi. Brad. Ay, doko, kol. Ay, doko. Ay, pugsa. Kusog. Ha? Ay, gib. Datos Health Center. Tanaw na ko ni Manuel. Di siya katindog. Ko ayaw, una sinika ang unahayo. Abot na mo ito, gigunitan ni Walalan nga. Ang bata ang iyang bulso niya. Wala na dumabitik. Manuel. Agad nilang ibinaba sa bundok ang mag-ama para maisugod sa ospital. Pero pagdating sa ospital, si Nika idineklara ng dead on arrival. Ano man in taon, Lord? Sakit eh. Pasaylo ako na. Ang kaso ni Nika is isang severe anaphylactic shock po. Possible po na may allergy sa bee venom. If nagkakaroon ng anaphylactic shock, posible itong mamaga. Hihirapan tayong huminga at kawalan ng hangin or oxygen sa katawan ng tao. Sakit man tuod nga, ingan itong nahitabo sa amuha, pero wala mo po gituyo. Disgrasya gyud. Ilang araw matapos ang insidente, bakas pa rin ang mga tinamo ng mag-asawa sa pag-atake ng putyukan. Ito yung mga pantalya, ma'am. Ito. Yan. Ito sa gilid, yan. Kahit sa kamay ko, ito. Dito sa likod, mayroon din kinagat. Kahit na dito, mayroon din dito. So, katong time, sakit jud kay kan mura siya ganang injectionan may ba nga, mura gyud ka gitabangan og inject, ana. Kani, mo na yung mga pinakan sa putyukan, ikan sa kong liog, padung sa ulo tanan puno. Tapos, naapay yung isa ka buhok na nakasulod sa ilalom sa kong dalunggan. Wala pa siya nakuha antad karon. Mga siguro dahilan nga sakit pero hindi akong ulo. Okay, kusog. Ha? Ay, gib. Datos Health Center. Pero bakit nga ba sila inatake? Ganap lang tayo ng safe na area. May mga dala naman tayo na mga bisot. Kasama ang mga kawani ng barangay at ng MDRRMO o ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, inakyat ng aming team ang bukid na pinangyarihan ng insidente. Noon pa man daw, napansin na ni Emma ng bahay ng putyukan sa isang puno malapit sa kanilang kubo. Ano akong kubo, diri ako ang misis o akong bata. Dana man na ilang balay dara. Ayon sa isang entomologist o eksperto sa mga insekto, ang umatake kina Eman, tinatawag na Philippine Giant Honeybee. Isa raw sa pinaka-agresibong species ng bubuyog. One of the most aggressive, defensive na mga honeybees in the world. Usually, nandun siya sa mga rural areas. Fruits, mga tanim na may food source sila. Pag nag-sting siya, maglalabas siya ng venom and yun yung magkukos ng reaction sa balat mo. Joy, ingon nga
Kanahilabtan na mo sila. Unsa dinha kay layo ra pod baya mi sa amo ang uma. Basin sa baho daw nako. Murag diha no nakatuo ko kay ang pressure sa hangin akong pangminaw, padulong gikan sa kuha. Murag ana street jud dito sila ha. Hinihinalang mga bubuyog na umatake sa kanila ay galing sa isang hive na may honey. Maliit yung possibility na dahil sa pawis yung dahilan kung bakit na-attract yung mga bees. Kasi ibang klase ng bubuyog yung na-attract sa pawis. Pagka ikaw ay inaatake ng or pinuntahan ng mga bubuyog, no, at sinimulan mag-sting, ang pinakamaganda pa rin gawin ay huwag gumalaw or kumilos. Nila naiisip na natatakot ka sa kanila eh. Ang naiisip nila, inaatake mo sila. No? Minimal movement. Para makalma lang din yung mga bubuyog, hindi nila isipin na inaatake mo sila. So, eventually, titigil sila. Iilan lang sa mga bulubunduking parte ng barangay namin ang mga bubuyog. Wala pong ikatakot yung barangay. Kung mayroong mga insidente, ipagbigay alam. Mga 10 years na kung mamuhagay jud. Matingala gani kung anong ang Putyukan makapatay. Ako dili ko mahadlok mamuhag. Amping na lang gud. Ang bahay ng mga bubuyog, pinuwag na rin. Kuha na atwit sa city. Tapos ang balay, waday dugos daw. Gidala nila ang balay dito sa balay panamo. May pag-aaral nga na kapag naging extinct ang mga bees, extinct din yung tao kasi magkakaroon tayo ng problema sa food supply natin. So very important sila. And we have to learn to coexist with them. Nitong Lunes, inilibing na si Nika. Pre, murag nasa kasuko nga murag wa po kay dapat kakasukan. Samantala, minabuti na rin ang aming team na ipakonsulta sa isang espesyalista si Eman. Ginamitan si Eman ng otoscope. Maurunong mo, kita ka? It's a foreign body. The patient claims that he was attacked by a swarm of bees. Merong possibility na may pumasok sa ear canal. Pinatakan ng mineral oil ang tenga ni Eman at saka sinungkit ang naroon gamit ang tinatawag na alligator ear forceps. Agoy. Sakit kiturok. Sakit kiturok. Okay, nakapta naman ako. Tayo nakuha o, gamay ra kaayo. Ang saman, kaya ni mo ron or dili? Sige, tayo, Dok. Hinawakan na ni Irene ang ulo ng kanyang mister para hindi ito gumalaw. Kuptan ako, mahina-hinay na kung tanggal. Dok, sakit kiturok. Definitely, the patient cannot tolerate the procedure. We abort the procedure. 95% ang naiwan. Yung bubuyog, pasok niyan doon, ang sting niyan nasa puwet. Kaya wala siyang naramdaman except for the parang mahinang paninig niya. Nagkaroon ng abscess. Tagan o tambal para sa pain, para sa swelling, para sa infection, antibiotic. And then we try again. Pag dili madala, then sa operating room talaga. I-delay na isang linggo doesn't mean that this will cause permanent damage to the eardrum. Ligtas naman dahil for now, yung insekto po is hindi na buhay, hindi na gumagalaw. Bisan ba og libre ang ako ang operation, simbako kung yung operation nga may tabo. Gusto lang gyud gihapon ako nga manual lang. Bugat sa kong side nga maoperahan ko nga ako lang gamay ra kay ang diferensya sa ako ang talunggan. Ang mas ikinatatakot daw ni Eman, hindi ang siya'y mabingi, kundi ang nakabibinging katahimikan ngayon sa kanilang tahanan. Dili na mo siya dali nga malimtan. Wala man dyan ko nagagit sa skiller. Okay, dito gitaman ko lang yung maunagit siya sa amo. Mapanganib ang Putyukan kapag nabulabog pero hindi sila kaaway. Mahalaga ang papel nila sa ating kalikasan bilang pollinator at tagalikha ng pulot. Kung walang honeybees, hindi mamumunga ang mga pananim at ang mga puno. Wala tayong makakain. Kaya wag na wag silang gambalain. Lumayo sa kanila. Dahil sa mundo ng tao at ng mga insekto, may espasyong kailangang igalang. Para sa kaligtasan nating lahat. Dok, sakit kita, Dok. Lumang modus na nangyari ulit
sako-sakong shabu na palutang-lutang sa karagatan ng Northern Luzon. Nagkakahalaga ng 7 billion pesos. Ang tanong, saan ang galing at para kanino? Napakalaki ng nalambat ng mga mangingisda sa Pangasinan. Kung susumahin ang nahuli nila sa dagat, aabot ng tumataginting na 6.7 billion pesos. Pero hindi ito isda o kung anumang lamang dagat. Pake-pakete ng parang mga imported na durian at tsaa. Sa mga nagtataka kung paanong umabot ng bilyong-bilyong piso ang halaga ng mga ito. Bloke-bloke ng shabu. Bloke-bloke ng shabu. Methamphetamine hydrochloride. Shabu! Ang natagpuang palutang-lutang sa dagat sa Ilocos Sur. Hindi ba't nito lang nakaraang taon? Pangalawang sako for the day. Napabalitang meron na ring mga floating shabu sa Ilocos Sur. Okay. Asim. Yan. Parehas. Parehas. Bakit may lumutang ulit na mga iligal na droga sakop sa karagatan pa rin ng bahaging ito ng Luzon? May koneksyon kaya ang dalawang mga kasong ito? Ang isa sa mga nakakuha ng mga floating shabu sa dagat ang mangingisdang si Rodelito. Umaga nitong June 5 habang nakalaot daw siya sa karagatan na may layong 20 to 35 nautical miles mula sa pampang ng Bolinao sa Pangasinan sa West Philippine Sea. May namataan siyang kung anong palutang-lutang. May nakita ko dalawang sako. Yung itsura ng sako puti. Paghawak ko, tinaas ko, mabigat. At nung binuksan niya ang sako, tumambad sa kanya ang laman nito. Nasa 25 na mga pakete at bawat sako may dalawang klaseng packaging. Ang isa ang naka-label dried durian. Meron ding refined Chinese tea raw na kulay green ang packaging na may naka-imprenta ring Chinese symbols o characters. Natuwa ako. Ngayon lang ako sana makatikim ng durian. Pero nung buksan niya ang isa sa mga ito, shabu ba ako ito? Napapanood ko ma'am sa pelikula, natakot ako. Kaya agad inireport ni Rodelito sa mga otoridad. Natakot po kaming lahat. Nireport ko din po kaagad sa aming hepe. Nung nabuksan kasi, ang itsura nito is white crystalline, kagaya ng mga nahuhuli namin on illegal drugs. Yung nag-blue po is possible presence po ng methamphetamine or yung shabu. Nag-sweeping po tayo dun sa sako na nakuha. Nagpositibo naman siya for suspected shabu. Tinatayang nasa 56 kilos ng shabu ang nakuha na ang halaga aabot daw ng mahigit 380 million pesos. Wala sa isip kong yung magbinta, malinis naman yung konsensya ko. Ang mangingisda namang si Cornelio, inalat daw sa laot nitong June 7. Wala po akong huli, sira yung makina ko. Hanggang may nakita rin siyang palutang-lutang na sako sa laot. Nasa gilid ng bangka ko po, ma'am. Nakita kong laman, kulay green, kinarga ko na po sa bangka. Alam ko kasi na droga talaga. Alam kong mahal yan. Pero pakiramdam ni Cornelio, sinusubok siya. Wala kaming kita. Gusto ko nga magaling yung asawa ko dahil mayroon din siyang sakit, na high blood siya. Mabuti na lang at hindi siya nagpadala sa tukso. Kaya ang mga sako agad niyang isinuko sa PNP. Kahit mahirap ang buhay namin sa pangingisda, hindi ko po naisipan nga magbenta. Kahit hanggang kaya ko pang magtrabaho, magtatrabaho ako. Ayon sa PNP, mula June 5, umabot na sa 38 na mga sako ng shabu ang na-recover sa karagatan ng Bolinao. Bali, kabuang 820 kilos po ang na-recover dito sa municipality of Bolinao. Aabot po ng 5 billion plus ang buong halaga. Ang may pinakamaraming nakakuha ng mga floating shabu ang mag-amang Darrell at John Lloyd. Paikarga natin to, sabi ko. 4 na sako mo yung kinarga po namin. Mga nasa 56 pa po yung nakita namin. Natakot na rin po ako. Pinuha ko po yung kutsilyo, tinignan po namin sa loob. Yun na po, tumambad na po yung kristal siya na parang tawas. Nanginginig na may halong kaba at nervyos.
Suma total, 96 kilos ng shabu ang nakuha ng mag-ama at ang presyo nito mahigit 600 million pesos. Libre ko po kasing inisip na ibibintay nun kasi makakasira po tayo ng mga kabataan. Kahit mahirap yung pangisda, di namin kayang ibinta yun, ma'am. Pag ibinta mo yun, masisira yung bayan mo dun, ma'am. Ang mga sako-sakong shabu, hindi lang daw sa karagatan ng Bulinaw naglutangan. May nakuha pa na bayan is yung bayan ng Bani, Agno at Sual. At posibleng inanod din daw ang mga ito sa iba pang mga probinsya. Isang linggo kasi bago i-report ang naunang kaso ng floating shabu sa Pangasinan, namataan na ang mga palutang-lutang na kontrabando sa bayan ng Masinloc sa Zambales. 10 tao po kami sakay ng bangka. Ako po na nakapansin, yung 2 sako po na palutang-lutang, akala po namin kung ano. Nung una, akala raw nila pagkain ang laman ng mga sako. Kasi po, madalas binibigyan po kami ng mga Vietnamese noodles, yung mga kindi, yung mga parang yung mga sudap, mga cup noodles. Yun, binuksan po nila para malaman po ng mga tao ko kung ano talagang laman. Kulay puti, ma'am, crystal siya. Siya po. Ang 10 sako na nakuha nila, agad itinurn over sa PNP sa pag-asang makakuha sila ng reward o pabuya. Napanoodin po daw nila sa KMJS na dito po sa may Ilocos na nabigyan po daw ng reward. At hindi naman daw sila nabigo dahil sina Randy nakatanggap ng tig 100,000 pesos na reward mula sa kanilang LGU. Kami po ay nagpaabot ng 9 na sako ng bigas bilang naman po magpasalamat sa tulong na binigay ng ating mga isda. Labis-labis po ako natuwa. Pinambayad lang din po namin sa utang, ma'am. 18 pang bloke ng hinihinalang shabu ang natagpuan sa dagat sa... Matatandaan na Hunyo nito lang nakaraang taon, napabalita na bloke-bloke ring mga shabu na nagkakahalaga ng halos kalahating bilyong piso ang lumutang din sa karagatan ng Ilocos Sur. Konektado kaya ang dalawang mga insidente? Ongoing pa rin naman po ang ating investigation. Kaya try po natin na ipag-connect kung isang tao lang po or sindikato ang nasa likod ng mga ito. Kaya po nila ito nilalaglag sa ating karagatan, possibilities po na dahil po sa sobrang higpit ng Bureau of Customs, inilalaglag po nila ito on the specific coordinates, saka po ito kukunin ng kanilang mga contact. Possible po yung mga floating drugs ay meron pong naka-attach na GPS, pero inaalam pa rin po natin, possible po na dito po sa part ng Zambales, dito po unang inilaglag itong mga floating shabu, at dahil na rin po sa sama ng panahon at lakas ng alon, ito po mga floating shabu na to ay naanod po papunta po dito sa Pangasinan hanggang sa Ilocos Sur. Mas mahirap bantayan po ang ating karagatan dahil mas malawak po ito. Ang mga floating shabu, posible raw na nanggaling sa mga bansa na sakop ng tinatawag na Golden Triangle, kung saan talamak ang produksyon ng iligal na droga. This is located within the boundaries of Myanmar, Thailand and Laos. Doon yung mga production area ng shabu. That's a multinational drug syndicate. Sila ang nagko-control ng 40 to 70% of distribution, sale ng methamphetamine. Yung nationality kasi noong leader nila, he's Chinese-Canadian, and he was arrested before for drug trafficking also. Kaya na yung El Chapo ng Asia. Marami ho silang mga smuggling incidents na ginagawa. Kaya natukoy nga ho sila base doon sa packaging, kasi yung packaging na yan, trademark po nila yan. Pag nakagamit ng drugs, karamihan ay hindi alam ang ginagawa. Nakakagawa ng krimen, tumisira sa ating katawan, pati pag-iisip. Ito yung concentration na labanan ng ating kapulisan. Kung meron ba talagang sapat na ebidensya para malink sa syndicate na yon, and meron ng formal complaint at information, and the court issues a warrant of arrest, then the Philippines may request them to be extradited here. Provided yung bansa kung saan sila manggagaling ay may extradition treaty with the Philippines. It is a dangerous drug. Yun yung pwedeng isampa. Nasa batas natin, nasa 9165, life imprisonment. Meron din mga fine na ini-impose ang court. Depende na yan sa, sa quantity ng drugs na i-import. In terms of recovery from the seas, ito na yung pinakamalaki ho sa historya ng PIDEA. Pangalawang sako for the day. Our country would be flooded with dangerous drugs kung hindi yan na-recover. Ang
Tanong ngayon, ano kaya ang plano sa sako-sakong nakumpiskang mga shabu? Yung mga na-recover na drugs ay nasa custody ng PIDEA and subsequently ito ay i-dispose. Kung si Randy nakatanggap na ng pabuya, sina Rodelito at Cornelio, hindi rin daw masamang umasa kung makatatanggap din sila ng gantimpala sa ipinakita nilang katapatan. Kung mabigyan kami ng pabuya, para din yan sa pamilya ko at sana matulungan din kaming mangingisda. Gusto ko sanang may bigay sa amin na nakapulot. We are still waiting for the final laboratory analysis to determine kung ano yung quantity and quality of the dangerous drugs that were recovered, because this will be the basis for the rewards to be given out to these fishermen. Sa mga mangingisda, kung kanilang tinago yung dangerous drugs at mapatunayan na it is in their possession, ang charge niyan is illegal possession of dangerous drugs under RA 9165. Ang usaping droga dapat siniseryoso. The mere fact of possessing a dangerous drug, ang minimum penalty mo na dyan, 12 years. Depende pa yan sa quantity. Ang Philippine Coast Guard po ay patuloy po na nagpapatrolya dito po sa ating West Philippine Sea para po masiguro po natin na ma-check po natin ang ating karagatan kung meron pong mga illegal activities po na ginagawa. We're still conducting retrieval operations. Nananawagan ng PIDEA sa mga nanonood na mga mangingisda or mga kababayan natin living along the coastal areas. Kung meron po silang nakitang palutang-lutang dyan na sako na may laman na packaging, paki-turnover po yan para proper ang ating disposition dyan. Wala po kaming pagsisisi na sinulinder yung mga drugs na yun, ma'am. Kasi po para sa kapangkanan ng mga maraming kababayan natin Pilipino. Dahil ang Pilipinas ay isang archipelago o kapuluan, napapaligiran tayo ng malawak na karagatan na sa kasamaan tila ginagamit na ng mga kawatan. Kaya isang pagsaludo sa ating mga mangingisda. Kahit gipit, pinili ang tama dahil kahit gaano pa kalalim ang karagatan, sa ganitong mga sitwasyon, lulutang at lulutang ang katapatan at katotohanan. Ang Mount Everest sa Himalayas, ang pinakamataas na bundok sa buong mundo, pangarap akyatin ng bawat seryoso at ekspertong mountaineer. At sa taong ito, may ilan na naman tayong mga kababayan na naabot ang tuktok nito. Para sa sinumang nangangarap abutin ang tuktok, kailangan mo nang lagpasan ang sukdulang pagsubok. Gaya na lang sa bundok na ito, kung saan ang hangin manipis, ang lamig nanunuot, at ang trail o daang tatahakin, buwis buhay. Ito ang misyon ng mountaineers na sina Miguel at Geno, ang abutin ang pinakamataas na bundok sa buong mundo, ang Mount Everest sa Himalayas. Kahit buhay pa nila ang kapalit. Ang lalalim ng mga bangin. Hindi mo makikita. Parang sabi nga ng mga Sherpa ron, impyerno na raw eh. Kahit sumigaw ka, walang makakarinig sa'yo pag nahulog ka ron. Kaya puspusan ang kanilang training sa EBC o Everest Base Camp. Alright. Pero unang linggo pa lang ng 3 linggo nilang pagsasanay, 1, 2. si Miguel, na aksidente. Nadulas ako sa yellow na part, tapos tumama yung tuhod ko. Yung pang-outer pants ko na makapal, tapos ito yung panloob, yan dumugo nga. Sobrang sakit, tapos naramdaman ko parang may tumutulong sa loob na dugo. Alright, so gato sitwasyon sa Camp 4. Ano naman ako? Ano po yan? No. Natakot ako, baka hindi na ako makatuloy sa Everest. Sabay pa kaya nilang maaabot ang tuktok ng mundo? Sa kasaysayan, 8 Pilipino na ang nakarating sa tuktok o summit ng Mount Everest.
na may taas na 8,849 meters. Nasa pagitan ng mga bansang Nepal at ng Tibet Autonomous Region of China. Wakas! Nasa summit na ako! Taong 2006, nung unang narating ang tuktok nito nina Dale Abenojar, Leo Oracion, Pastor Emata at ni Romy Garduse. Buhay ang Pinoy! Nung sumunod na taon, napagtagumpayan din ito ni Noel Wenceslao, Karina Dayundon, Janet Bellarmino at Reggie Pablo. Mula noon, hindi na ito nasundan pa. Kaya sina Miguel at ang kaibigan niyang si Geno umaasa na makalipas ang halos 2 dekada, maidadagdag din ang kanilang mga pangalan sa prestigyosong listahan. Kasi yan yung mountaineer's dream. Fulfillment yan pagka natapos mo yung pag-climb sa Everest. 2 buwan bago ang expedition, sina Miguel at Geno nagpa-despedida. In case of my death na kinailangan kong i-prepare, so sumulat na ako. Para kay Geno, gusto kong makauwi ka ng safe kasi may mga plans pa tayo. Wala kasing katiyakan ang mga darating na linggo at buwan. Lalo't sa kasaysayan, mahigit 300 mountaineers na mula sa iba't ibang mga bansa ang sinawing palad habang tinatangka nilang marating ang tuktok ng Mount Everest. Ito yung summit suit ko. Graded na ito para sa matitinding environment kagaya ng malamig na panahon tsaka malakas na hangin. Nagsimula ang pag-akyat ni Miguel at Geno sa Nepal. Lalapag sila sa tinaguriang world's most dangerous airport, ang Lukla. Maikli kasi ang runway nito, kaya pahirapan ang pag-landing at pag-take off ng mga eroplano. Sa bayan ng Lukla sa Nepal, din nila sisimulan ang pag-trek ng 8 araw papunta sa paanan ng Mount Everest o yung tinatawag na EBC, Everest Base Camp. Touchdown Base Camp. Alright, we're here now. Everest Base Camp. Okay. Dito, may mga nauna ng 2 mga Pilipino na aakyat din sa bundok. Si Rick, ang Pinoy na nakabase sa Switzerland. Tomorrow we'll go there. Card, pakita mo. At ang engineer na si PJ, pinsan ng Kapuso News anchor at host na si Emil Sumangil. Here I am. Take some videos later. Sa kalooban ng Baladyosama, mahihit niya yung summit at uuwi sila ng kumpleto. Ang inaantabayanan ko na lamang ay yung kanyang mga kwento. Kung paano niya nagawa yun, na makarating doon at kung ano na yung mga challenges na kanyang na-encounter. Hindi biro ang pag-akyat ng Mount Everest. Ang gastos kasi rito, aabutin ng hindi bababa ng 2 milyong piso. Pagdating sa mga extreme undertakings katulad ng ganito, we should be prepared for the worst. Training site for today. Training days. Kailangan ding nakakondisyon, hindi lang ang katawan, pero lalong-lalo na ang utak. No need for another beaner there? No. Nice. Yeah. Nice. Get it. Ngunit sa training pa lang, tila may pangitain na kailangan nilang harapin. 1, 2. Si Miguel. Oh yeah! Nadulas sa yelo. Ito yung butas sa tuhod. Yung pang-outer pants ko na makapal. Tapos ito yung panloob. Yan dumugo nga. Madali. Mas tube pa din ako. Habang si PJ, aksidenteng nabagsakan pa ng tipak ng yelo. Oh my God! Nakita niya may mga pabagsak na ice. He was unconscious and buried under the snow ng 10 minutes. Kapalik na po mula sa kanilang rotation si Engineer PJ Santiago. Si PJ, halos masunog din ang balat sa kanyang mukha. Sunburn skin po yun. Natuklap lang ng avalanche na may sumamang laman. Dinala namin siya sa clinic. Walang nakita sa scan. Sabi ng doctors, we have no reason to stop you. Sa kabila nito, tuloy ang kanilang pag-akyat. This is the line going to Camp 2. Unang tumulak ang grupo ni Rick at PJ. Nipis ng hangin. We are at approximately 6,000 meters now, going up to 6,400. There would be lots of
Lots of updates to come. Ciao! Tonight, our summit push. Makalipas ang 4 na araw, sumunod sina Miguel at Jeno. Dinahandahan lang namin, sinaga. Kasi hindi naman kami kagaya ng iba na bibilis, na malalakas. Bago marating ang summit, 4 na campsites ang kailangan nilang madaanan. Oh, capture that, avalanche! Ang papuntang Camp 1 kung saan madalas magka-avalanche o yung landslide ng snow. Ewan ko kung makakasurvive ka. So, yun yung isa sa nakakatakot na part. Akit kami ng gabi para yung yelo kasing tigas ng simento. Doble ingat naman daw sila nung dumaan sa Kumbu Ice Fall. Meron kasi itong crevasses o malalalim na crack o bita kung saan sila pwedeng mahulog. Isa to sa pinakatakutan kong lugar na dadaanan dito. Kasi marami na rin kinuwang buhay dito. Good morning. Alam niyo na yan. Ayan na po mga kaibigan. First ladder segment. Oh, Lord guide us. Kaya ko to. Day 3 of our elevation. Today, I will push myself to the limit. Ang kanilang trek pagpunta ng Camp 3, pahirapan. Dumaan sila sa matarik at napakadulas na pader ng niebe na kung tawagin, Loche Face. Pero, good. Yes. Alright. Tahan-tahan lang tayo. Slowly. Slowly but surely. Grabe init. Isang pataas na lang yan, ha. Ingat. Umaga ng May 17. Grabe hangin dito. Papunta na sila sa huli nilang stopover, ang Camp 4, na kilala rin sa tawag na Death Zone. Please, Jino. Sa taas kasi nitong mahigit 8,000 meters, ang hangin sobra ng nipis. Dito na kami sa Camp 4. Camp 4, baby! Isang manipis lang na part ng bundok. Doon ka rin makakita ng mga bangkay ng mga namatay dati. Ang hindi nila inasahan, ang isa sa makikita nila sa trail, pamilyar na mukha. Hindi ko kaya ito. That's PJ. Sorry. Ang sinapit ni PJ nakarating sa pamangkin nitong si Carl na naghihintay sa Everest Base Camp. Doon time na yun, nablangko na ako na namamanhid na yung paa ko, nagpapuis yung kamay ko, nangangapal yung tenga ko. So, yung time na yun, unti-unti na nagsisink in sa akin na wala na talaga si Kuya. This is a super technical mountain. Thank you sa lahat. Mabuhay ang Pilipino. Days of Vault. Kailangan ko maging tapat sa inyo. Hanggang ngayon, parang meron pang nakabara sa puso ko. Siguro binibigyan ng pagkakataon ng mahal na Diyos sa mga bawat isa na yung grief, bigyan mo pa rin ng oras. Then later on, baka pwede na kayanin. Pero sa ngayon talagang hindi. Dahil ako, sobra pa sa pagiging kapatid ang turingan namin sa isa't isa. Ang mga labi ni PJ na iuwi na sa Pilipinas. Hopefully, yung advocacies mo, magawa namin, maituloy namin. Good access to drinking water for everyone, not only in the Philippines, but all over the world. And number 2, cure children's cancer. So whatever we get, half of that, we donate to Philippine Children's Hospital Cancer Ward. Nakaka-proud ka. Mahal na mahal ka namin. It's hard, but we have to be happy about this kasi gusto kong maniwala, masaya ka. Ciao! Samantala, sina Miguel at Jeno, kahit na apektado sa nangyari kay PJ, itinuloy ang sinimulan nilang laban. Nakita ko si Jeno na malakas din naman ang loob, binigyan niya ako ng lakas, no? Inisip ko na lang, I train for this moment. Wala ka sa namin dito. Lakas. 7200. Pero nung araw na yon, tila hindi raw nakikisama ang panahon. Ganito sitwasyon sa Camp 4. Kailangan namin ng electrolytes. Alright, summit push. Para sa inyo to.
Halos kalahating oras pa lang ang layo nila mula sa summit, pero ang kailangan pa nilang malagpasan ang pinakamahirap pamanding bahagi ng Mount Everest. Nandyan din yung tinatawag nilang Hillary Step, isang matarik na part ng climb. Sobrang nipis ng oxygen. Hindi ako nakapanghinaan ng loob kasi gusto namin ni Miguel mag-summit. Makalipas ang 12 oras, Kaya ka to. narating na rin nila ang pinakamataas na bundok sa buong daigdig, ang Mount Everest. Thank you. Picture ako with the flag and I greeted my family, yung gilid ko yung fiancé ko. Sobrang nakaka-proud na wow, nagawa natin. Sina Miguel at Jeno ang ika-10th at 11th na mga Pilipino na nakarating sa tuktok ng Mount Everest. Habang si Rick naman, na ilang araw na naunang umakyat ng summit, matagumpay ring nakaakyat 3 araw bago sina Miguel at Jeno. Siya naman ang pang number 9 na Pinoy na nakasummit sa Everest. Monumental siya for my life. Dahil sa expedition na to, nabago yung buhay ko. Gusto ko lang patunayan na kaya ng mga Pilipino. Hindi basta-basta ang pag-akit ng Everest. So, nandun yung anxiety. Kaya ako nakabalik siya ng safe and sound. Since kasama na namin siya, sure na okay na kami. Yung sa pag-akit ko ng Everest, hindi lang yung para sa akin. Natutuwa ako kasi maraming mga mountaineers na nagsabi na parang inakit mo na rin kami sa Everest sa ginawa mong yan. Yun, inakyat namin para ipakita sa mundo na ang kaya ng ibang lahi, kaya ng Pilipino. Hoy, ang mga Pilipino! Success! Why climb mountains? Yan ang madalas na tinatanong sa mga mountaineer. At ang madalas din nilang sagot, because it's there. Sa gitna ng lamig, Grabe hangin dito. pagod, at panganib. Oh, capture that, avalanche! Kakayanin nila dahil ang tunay na tagumpay hindi lang nasusukat sa taas ng naaabot, kundi sa tapang na Yes, that's the right. lumaban. Ciao. Marami sa mga kabataan ngayon, hindi na pamilyar kung paano gamitin ang kamerang ito na para makakuha ng litrato, kailangang lagyan ng film rolls o yung tinatawag na negatives. At para makita at magkakopya ng litrato, kinakailangan pa itong ipa-develop. Ito ang gamit namin noon. Mga film camera. Ito rin daw ang camera na kinalakihan ni Avril. My mom has her own film cameras. Nag-enjoy ako gamitin yon. Picture kay classmates ko. Doon ako tuwang-tuwa na, wow, after waiting for so long, gaganda pala ng shots ko. Ang hilig ni Avril sa film camera, nadala niya hanggang sa pagtanda. Kaya meron na siya ngayong mahigit 20 film camera sa kanyang koleksyon. Ito yung ginagamit ko. This is one. Ito yung best friend ko. At laking gulat niya na ang isa sa kanyang mga nabili, may laman pang film roll sa loob. So, paggugulat ako kasi hindi nasira yung film. At nung kanya itong ipinadevelop, lumitaw ang kuha ng dating may-ari nito. Hindi ko talaga kalala. Ay, sayang naman po kung hindi makikita nung may-ari yung pictures nila nung day na yun. Sino nga ba ang mga tao sa litrato? Ano ang kanilang kwento? Nabili raw ni Avril ang film camera online nito lang Mayo. Tinest ko yung camera with battery. Nag-click naman siya. At dahil nga meron pa raw natitirang shot sa nakapaloob ditong film,
Ipinadevelop niya ito gamit ang isang digital scanner. Maliban kasi sa test shots ni Avril, kasama sa na-develop ang mga kuha ng dating may-ari ng kamera. Di ko talaga kalala. Meron pictures na family outing. May mga kuha rin ng naka-costume pang mga estudyante sa isang school event. Field demo, parang may parade. Half ng role is one event sa school. Ang mga litrato, kuha raw halos 2 dekada na ang nakararaan. Nakita din namin na may timestamp na 1996. So, akala namin initially from 1996 pa yung role. So, pero may banners saying 2006. I think mali yung settings nila sa camera. Hindi rin ako familiar sa school name, sa anything. Dahil different times na akong bumili, hindi ko na rin sure kung sino yung kukontakin ko. Kaya, sa pag-asang mahanap ang mga tao sa litrato, nag-post si Avril sa social media. May mga nag-comment na I think itong school na to sa Las Piñas. Andyan ako sa event, pero wala ako sa picture. May nag-PPM na I was there sa picture. Kaso tinanong ko, kilala niyo po ba yung owner? Sabi, sobrang bata niya pa at the time na syempre hindi na din niya kalala yung lahat ng tao doon. Hanggang isang araw, nakatanggap si Avril ng isang private message. Bigla na nag-chat si owner. Ang nagpakilalang may-ari ng film camera, nakatira na ngayon sa UAE o United Arab Emirates. Ang nurse na si Jen. Yung friend ko, shinare niya sa akin yung post. Doon ko nakita yung mga photos. Noon pa man daw, hilig na ni Jen mag-picture-picture. Bagay na namana niya raw sa kanyang tatay Baldomero. Mahilig siya mag-capture mga photos namin during sa mga celebrations. Siya yung originally na mga may-ari ng mga cameras. Binila niya ako ng sarili ko na camera. Ang camera na na kay Avril, ang huling camera raw na regalo ng kanyang ama. Yun naman yung ginagamit ko nung high school ako. Any events na meron sa school, nagka-capture ako ng mga moments. Parang sira na yung pag-focus nung lens eh. Tapos nauso na rin kasi yung mga ibang digicam. Simula nun, hindi ko na siya ginamit. Di ko nga maalala kung baka pinagawa ba namin yun or naibenta na rin. Nagulat ako na wala na pala sa bahay. Kaya laking tuwa niya nung nakita ang post ni Avril. Unang beses pa lang kasi niyang nakita ang kinalabasan ng mga litrato. Sobrang happy kasi lost memory na siya na meron pala kaming ganong ginawang event. At para patunayan na siya nga ang may-ari ng film camera na na kay Avril, si Jen may pruweba. Meron naman akong kopya na mas klaro yung picture. Yun yung nasa nasa living room area na kami. Same setup, same ng mga tao. Kami talaga yung mga tao dun sa photos. Yung isa na event was yung nasa swimming pool kami ng magkakaibigan. Meron kaming get together. I think we're celebrating ata yung end na ng namin, ng training namin sa college. Magwo-work na kami. Kuha raw ito sa clubhouse ng kanilang village sa Las Piñas noong 2005. Kasi mga nurses yung mga nasa swimming pool. So, yun na yung parang last day namin celebrating na maghihiwa-hiwalay na kami. Ang mga bata naman sa mga litratong ito, ang uniko iho ni Jen na si Luis at ang kanyang mga kaklase. Kuha raw ito taong 2006. Dahil only child ko lang din si Louie, so lahat ng mga events niya sa school, kinakapture ko yan. Yun yung nakita sa linggo ng wika nila sa school, sa may Aguilar Complex. Si Luis, naiwan kasama ng kanyang lola dito sa Pilipinas. Nang time na yun, nag-aaral pa yung si Jeng, pero may time pa rin siya sa anak niya. Kakapanghinayang, yun lang ang memory niya nung ito yung anak ko nung kinder siya. Si Luis, na 4 na taon lang nung nakuna ng litrato noon,
23 anyos na ngayon. Nagulat po ako kasi yun nga po, galing sa stranger yung photos. Masaya kasi parang may memory sa amin na nabuo kasi never seen photos po yung pinost po doon. Dahil na-homesick ako, only photos lang yung always na magre-remind sa'yo of yung bahay nyo, yung mga friends mo back home. Yun yung nagko-connect sa amin lagi, yung mga photos. Ang dalawang guro sa litrato, nahanap din ang aming team, sina Teacher Andrea at Teacher Jen. Natuwa talaga ako kasi nga, biro mo, tagal-tagal na noon, 2006. And then, paritiro na ako ngayon. Sabi ko, kami pala to. Yung mga batang yun ngayon, sobrang lalaki na. So, nakakatuwa naman na may part kami ng nila, pagiging professional. Kasi dumaan sila sa amin. So, ito, ina-arrange na namin yung mga bata. Preparing para sa presentation nila. Ako itong naka-black. Eto ako. Ayan, tuwan-tuwa ako, nakita ko ang sarili ko dito di ba, yung mga panahon na payat pa. Nakakatuwang makita itong mga bata na ito ang ganda na ng mga buhay ngayon. Habang nagsushoot naman si Luis sa park ng kanilang village, sinurpresa siya ng mga dati niyang teacher. Ang laki-laki mo na, Luis! Kahapon lang si Avril, ipinadala na sa pamilya ni Jen ang mga nakuha niyang lumang film negatives. Ang galing. Parang ako nangingilabot Ang mga nakakasenting tagpo sa aming pagbabalik. Isang lumang camera ang nabili ni Avril na may laman pa ring negatives o negatibo sa loob. Nung ipinadevelop niya ito gamit ang isang digital scanner, ito ang mga litratong lumabas. Sayang naman to kung hindi makikita ng may-ari. Ipinost ni Avril ang mga larawan sa pag-asang matuntun pa ang mga nasa litrato. Ang may-ari pala nito na si Jen, nurse na ngayon sa UAE o United Arab Emirates. Yun naman yung ginagamit ko nung high school ako. Nagulat ako na wala na pala sa bahay. At ang bata noon sa litrato, ang anak ni Jen na si Luis, na dito pa rin nakabase sa Pilipinas. Masaya kasi parang may memory sa amin na nabuo kasi never seen photos po yung pinost po doon. Habang nagsushoot naman si Luis sa park ng kanilang village, sinurpresa siya ng mga dati niyang teacher. Ang laki-laki mo na, Luis! Kaya kahit makita kita, hindi talaga kita makikilala. Kahit makasalubong, kasi 20 years na. Iba talaga ang picture. Pero wala talaga ako na-save na ganito. Pero hindi lang daw sina Teacher Andrea at Teacher Jen ang gusto siyang kamustahin. Ang mga dati niyang kaklase, nakasama rin niya sa mga lumang larawan. Si Luis, si Kiana. Matangkad siya noon. Talaga hanggang ngayon matangkad. Ito po kami din. Oo. Makulit po ba ako? Nahabol. Nahabol ka namin. Yan talaga ang mukha niya ever since. Yun. Tsaka si din, nagkaroon lang siya ng eyeglasses. Si Kiana, malaking pagbabago. Kasi siya yung parang semi-kalbo siya before. Oo, kasi pinakalbo ko ni Papa dati. Kahapon lang si Avril, ipinadala na sa pamilya ni Jen ang mga nakuha niyang lumang film negatives. Ito po yung official na Ang galing. Hindi po siya na-destroy. No? Yun lang po yung copy namin dito sa event na to. And isasama po talaga namin sa collection. Parang ako nangingilabot Kung hindi nakita nung nag-post, yung nawawalang kamerang yun na hindi pa nga namin napadevelop, eto,
Sa wakas, may evidence na. Sa panahong digital na ang ating nakasanayan, bibihira nang may nagpiprint at naglalagay pa sa album ng mga larawan. Salamat na lang! At may ganitong mga litrato na hindi para sa feeds at reacts, pero para ipaalala kung gaano man tayo nagbago ngayon, minsan sa isang panahon, napakasimple lang ng ating kahapon. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.